Naramdaman nyo ba yung matinding init? Ngayong araw na ito, mga kapuso, araw ng paggawa. Mas iinit pa raw, sabi ng Pag-asa. Kaya ang ilang mga manggagawa, imbis na abutin ng tanghali sa madaling araw na kumakayod para iwas heat stroke, nakatutok si Cara David. Asahan ng mas mainit pang panahon ngayong pumasok na ang buwan ng Mayo. Ayon sa Pag-asa, ang una at ikalawang linggo ng Mayo ang may pinakamainit na panahon sa buong taon. Noong May 14, 1987, umabot sa 38.5 degrees Celsius ang temperatura sa Metro Manila. 42.2 degrees Celsius naman ang pinakamainit na temperaturang naitala sa kasaysayan, May 11, 1969 sa Tuguegarao. Kanina, nakapagtala ng 35 degrees Celsius sa Pag-asa Science Garden sa Quezon City, umabot sa 37 degrees Celsius ang heat index o damang init sa katawan. Babala ng Pag-asa, panatilihing malamig ang katawan at laging uminom ng tubig dahil ang ganitong init posibleng magdulot ng heat stroke. Kung halimbawang parehas ang air temperature is 35 to 36, tas nandiyan yung relative humidity at hindi makalabas yung pawis, talagang kahit nasa shaded area ka at walang direct sunlight, talagang napakainit ng katawan mo. Para makaiwas sa matinding init ng katanghalian ng ilang construction workers tulad ni Doming Gutierrez, inagahan ang pagsisimula ng trabaho. Kung dati alas 7 sila nagsisimula sa pagtatrabaho, ngayon alas 4 ng madaling araw pa lang, nasa kalye na sila. Pagka itong tanghali na, yung sobrang init, sobra-sobra talaga. Parang parang matutot ang ulo mo. Kung kalbaryo para kay Mang Doming ang init, biyaya naman ito para kay Marie Bernal. Araw-araw nakakabenta raw siya ng 75 baso ng halo-halo sa loob lamang ng 4 na oras. Itong buong styro po na to, ng yelo, ganito karami. Ubos na pagdating ng 3 o'clock. 3 o'clock ng hapon, ubos na yan? Anong oras po kayo nagsimula nito? Mga 11, ganun. Ayon sa Pag-asa, easterlies ang nakakaapekto sa Pilipinas ngayon. Mainit at maalinsangang hangin ang dulot nito at kung titingnan ng satellite image ng Pag-asa ngayong araw, halos walang kaulapan na mababakas sa buong Pilipinas. Kaya direkta talaga ang epekto ng init. Sinubukan naming magpatunaw ng yelo para malaman kung gaano katindi ang init ngayon. Ang isang tube ice nilagay namin sa loob ng bahay. Ang isa naman nakapwesto sa labas. Ang yelo na nakalagay sa room temperature, inabot ng 19 na minuto bago natunaw. Pero ang yelo na nakababad sa labas, 6 na minuto lang, tunaw na. Ayon sa Pag-asa, asahang lalo pang iinit ang panahon sa mga susunod na araw. Sa linggo nga, araw ng laban ni Manny Pacquiao, posible raw pumalo sa 35 degrees Celsius ang temperatura na may init factor na 39.8 degrees Celsius. Cara David, nakatutok, 24 oras.